Ay grabe si Mayor Isko, pinalinis na ng gusto ang Divisoria. Oh. Grabe nagtalsikan yung putik pati mga basura mga kababayan tanggal. Oh grabe. Hindi pa nga nagsisimula, ito ay paghahanda pa lamang para sa papalapit na pag-upo ni Mayor Isko Moreno Dumagoso sa lungsod ng Maynila sa June 30. No? Grabe. Ito ang inaasahan natin na dapat mangyari hindi lamang dito sa Divisoria kundi buong Manila kabayan. At syempre dahil sa mga nangyayaring ito, talagang tuwan-tuwa yung ating mga batang Maynila, ang ating mga kababayang Manileño, kung saan talagang mas lilinis pa ang Manila sa pag-upo ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Grabe. Ito talaga ang inaasam-asam ng ating mga kababayang Manileño. Ang gumanda ulit, lumilins ulit ang Maynila. Ay grabe, sino mag-aakalang mauulit muli? Nagaganda ang Maynila. Dito tayo sa may bahagi ngayon ng Divisoria mga kababayan kung saan ay sisilipin natin kung ano ang mga nangyayari dito. Dati kabayan, dito sa may bahaging ito ay puro mga vendor yan ang inyong makikita dyan, no? Napakatagal ng panahon, puro vendor ang mga nakalatag dyan. Pero nung umupo ng 2019 hanggang 2022 si Yorme Isko Moreno Dumagoso ay grabe. Halos ubos talaga yung mga vendor at nakakadaan na nga po yung ating mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga jeep, yung mga tricycle, yung mga bumabiyahe dito, mga dumadaan. So passable na siya sa ating mga kababayang motorista. At lalo pa ay talagang pinalinis ng husto ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang bahaging ito ng Divisoria at ayaw na ayaw ni Yorme na bumalik muli sa dating itsura ang bahagi ng Divisoria. Sa mga oras na to mga kababayan ay dumating na nga po yung ating MDRRMC kung saan sila po yung mamamahala para mag-flashing sa may bahaging ito ng Divisoria para talagang matanggal, ma-flash yung mga dumi dahil nga po mga kababayan ang bahaging ito ng Divisoria ay paggabi hanggang madaling araw ay maraming mga nagbabagsakan dito ng mga paninda, mga gulay. Kung kaya't pagdating ng umaga kailangan pong i-flashing, kailangan linisin para hindi siya amoy nabubulok, no? Ang bahaging ito ng Divisoria. Kaya naman talagang inaaraw-araw nila i-flashing ito. At alam nyo ba mga kababayan, noong 2019 hanggang 2022, yun pa lamang nagsimula ang flashing at paglilinis sa bahagi ng Divisoria. At si Yorme ang nagpasimula. At matapos i-flashing mga kababayan, ay ganito na nga po ang itsura ng bahagi ng Divisoria. Tingnan nyo naman, grabe. Parang bagong paligo, kulang na lamang mga kababayan talagang buhusan ito ng downy para maging mabango ang bahagi ng Divisoria. Ayan makikita nyo, ibang iba talaga no pag maganda yung pamumuno ng isang mayor. Hindi pa man umupo yan mga kababayan pero alam ng ating mga MDRRM so MC at yung iba pang mga worker ng Manila City Hall kung gaano yung aksyon o kilos ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Kaya bago pa man umupo at kumbaga taken action na si Yorme Isko Moreno sa June 30 ay talagang naghahanda na rin yung ating mga worker ng Manila City kasi alam nila talagang magiging maganda na naman ang lungsod ng Maynila at syempre siguro talaga masasabi ho natin mga kababayan magiging popular na naman ang Manila dahil nga po si Yorme Isko Moreno Dumagoso na naman ang mayor ng Maynila. No, grabe. Sino mag-aakala talaga na makakabalik at babalik si Yorme sa lungsod ng Maynila? Siyempre, ang mga nangarap niyan, yung mga batang Maynila. At siyempre, toto pa rin niya ni Yorme Isko Moreno, lalong-lalo na yung mga ipinangako ni Yorme para sa ating mga batang Maynila. Talagang mangyayari yan. Kasi alam niyo naman si Yorme talagang laki sa hirap yan.
at gagawin niya mga kababayan ang lahat para sa kanyang mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan niya dito sa may bahagi ng Tondo, at talagang gusto niya ma-experience ng kanyang mga kababayan kung kaano o paano mamuhay ng isang masaya at sagana. So bago pa gawin yung flashing mga kababayan, samahan nyo muna ako, papunta tayo ng Divisoria. So tingnan muna natin yung bahagi ng Divisoria bago ang pagsisimula ng paglilinis, pagka-flashing. So tingnan natin kung gaano karami ang basura. Kung walang maglilinis sa may bahagi ng Divisoria, grabe, sobrang baho siguro ng bahagi ng Divisoria, lalong-lalo na kapag hindi pina-flashing. Katulad dati mga kababayan ng siguro taong 2015 mga kabayan, no? Or hindi ako nagkakamali kasi namamalingki kami dati ng Divisoria, parang 2007 siguro or 2008 yun mga kababayan. I remember na naglalakad kami dito kahit mga alas 10, inabot kami ng mga alas 12 o hanggang hapon. Grabe, napakabaho ng bahagi ng Divisoria, no? Ngayon mga kababayan, tingnan nyo yung mga vendor dito sa may gilid, parang aalisin na yata yan mga kabayan, no? Parang tapos na yung kontrata nila. Yan ang itsura ngayon ng Divisoria. Maliwalas, kaya tuwang-tuwa yung ating mga batang Maynila kasi nga nagawaan ng paraan at saka hindi na siya ganong matraffic, nagawaan ng paraan ni Yorme Isko Moreno Dumaguso na mapaganda at mapalinis ang bahagi ng Divisoria. Kumbaga, isa na itong nakaka-proud para sa ating mga kababayang batang Maynila. So, kahit sabihin ho natin na marami hong natutuwa at mayroon pa rin naman na naiinis sa ginawa ni Yorme Isko Moreno kasi nga yung iba kasi ay naapektuhan, lalong-lalo na yung mga vendor. So, hindi naman talaga maiiwasan yun na kailangan na magsakripisyo ng iba para mapaganda, kasi kung hahayaan lang, walang gagawa ng aksyon para mapalinis ang Maynila, mananatiling madumi. So, ito ang bahagi ng Maynila bago ang flashing. Tingnan nyo naman yung mga basura, grabe, tambak-tambak, bulto-bulto na mga basura po ang inyo makikita sa may bahaging ito ng Divisoria. Bago po ito i-flashing para sa kalaman ng ating mga kababayan, ganyan kadami. Parang ayaw mo nang maglakad kasi nga grabe yung amoy sa may bahaging ito, grabe din yung basura, parang ayaw mong maglakad, parang gusto mo na lang magbike lang ng magbike dito, ayaw mong bumaba kasi nga grabe talaga mga kababayan, Pero at least ngayon, makikita naman natin yung mga daming basura na yan nalilinis up. Bago dumating yung alas 8 ng umaga ay malinis na yung bahagi ng Divisoria. Yun lamang po yung kagandahan. Hindi katulad dati, kahit naabot ng mga hapon ay nananatiling madumi ang Divisoria. Mabuti na lang talaga, grabe yung ginawa ni Yorme Isko Moreno Dumaguso. Kumbaga, masasabi ho natin na siya lang yung may political will para malinis talaga ang Maynila, Kaya naman talagang pagsabi ng ating mga kababayan, bumalik ka na, at talagang bumalik si Yorme. At syempre, sinuportahan ng ating mga Manileño kasi nga naramdaman nila yung pagbabago na masasabi natin mga kababayan na hindi naramdaman ng ating mga batang Maynila noong hindi pa dumating si Yorme sa Maynila. Kumbaga hindi pa siya naging alkalde ng Maynila. Ngayon ay talagang naging alkalde siya, ay grabe. Iba ang nangyari sa Maynila. Grabe, tingnan nyo yung mga basura mga kababayan. Kita nyo yan? Yan po yung mga basura mula doon sa mga nagbagsak ng mga gulay galing sa ibang mga probinsya
lalong-lalo na sa may bahagi ng Benguet. Nagbababa sila ng mga gulay, mga produkto dito sa may bahagi ng Divisoria. So tambakan kasi ito, no? Kumbaga bagsakan pala, hindi tambakan, bagsakan ng mga produkto. Yun nga lang, yung mga basura ay naiiwan. Yun yung parang hindi magandang nangyayari. So kailangan talagang linisin ng ating mga worker dito. So ayan lamang ang ating update dito mga kababayan sa bahagi ng Divisoria. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-click ang like, share at subscribe, no? For more Manila update. Ano pa bang mga nangyayari, no? Ang mga nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas, kung pwede, no, more on political, no? Abangan natin mga kababayan, sino ang susunod na presidente ng Pilipinas. Yun yung ating aabangan. At syempre, hindi natin alam kung itong si Yorme ay mananatiling mayor o posibleng tumakbong vice mayor o posibleng tumakbo pa lang presidente, hindi vice mayor. Presidente o vice president, yon ang ating inaasahan. Sinasabi naman ni VP Inday Sara Duterte na bahala kayo kung mamili kung sino sa amin ang gustong tumakbo na vice or presidente. Pero hindi ko alam mga kababayan kung pwede pa bang tumakbo bilang vice kung sakali man si VP. Pero alam ko talagang tatakbo si VP mga kabayan ay presidente ng ating bansang Pilipinas. Yan po yung ating aabangan. At sana si Yorme, yun ng ating hinihiling, ay matapos muna yung 3 termino ng sunod-sunod at grabe ang mangyayari na pagbabago sa lungsod ng Maynila. Yan ang ating inaasahan. Yan din po yung gustong mangyari ng ating mga kababayang Manileño. So tingnan nyo naman, oh, grabe yung basura. Yan yung aayusin ni Yorme pagdating niya o pag upo niya sa June 30. Sabi niya nga unahin niya talaga yung problema sa basura na nangyayari ngayon sa lungsod ng Maynila. Oh, grabe. Pero kahit gaano kadami yan, talagang pag plinashing na yan ay gaganda ulit ang bahaging ito ng Divisoria. So hanggang dito na lamang at mag-ingat po tayong lahat at God bless everyone.